Di niya pinapakita ang pagmamahal niya sa magulang niya. Puro lang salita, wala sa gawa. Hindi ko pinapakita. Hindi ko pinapakita ang pagmamahal. Ang pagmamahal hindi pinapakita, pinaparamdam yan. Kaya lang, hindi niya nararamdaman dahil nakabase kayo sa perang matatanggap nyo, sa halagang matatanggap nyo. Kasi hindi ko magawang bigyan kayo ng gusto nyo eh. May buhay ako dito. Walang respeto. Walang respeto yung anak nyong yan, yung isang babae dyan. Kung sali-salitaan kayo, mga messages, akala nyo hindi ko alam? Akala mo hindi ko alam yan? Nakasend lahat sa akin yan. Kung magsalita ka, yung anak nyo kung magsalita sa inyo, para kayo hindi magulang kung pagsabihan sa message ka daw. Iyak ka daw ng iyak. Natawagan ko kayo. Inaalo ko kayo. Yun lang kaya kong gawin eh. Hindi nyo nararamdaman, sabihin nyo, hindi ko pinapakita. Eh, paano nyo makikita pera ang tinitingnan nyo na wala akong naiibigay sa inyo ng ganong kalaki. Dahil hindi ko to tolerate ang mga bagay na yan, na pagiging selfish. Si June, susumbatan nyo. Bakit? Hindi ba siya nagbibigay? Binibigyan naman kayo buwan-buwan. O minsan madedelay. May mga sitwasyon sa buhay. Hindi palagi yan. Huwag nyo ipares yan sa isang anak nyo. Ngayon na nga lang yan, di ba? Dahil nakatanggap siya. Dati naman, hindi na rin nagkakagulo tungkol sa pera eh. Mula lang naman yan nangyari dyan sa babae na yan eh. Saka isa pa. Ay, sabihin mo na dala mo. Pag uwi mo, dala mo na yung perang pampa-opera kay kuya. Paano pa ma-operahan? May pera ka pala, di dapat pinauna mo na yung pera mo. O kaya naman, umuwi ka na mas maaga kung wala kang tiwala dun sa pamilya para sa paggastos ng pera. Umuwi ka ng mas maaga para napa-operahan siya. Nung malakas pa, nung kaya pa ng katawan niya. Dapat yan sisihan eh. Kung bakit nawala. Dahil kung tumulong kami, mabubuhay pa si kuya, maka-operahan siya. Ikaw ang may pera, sabi mo, di ba? Dala mo na nga yung pampa-opera. Meaning may pampa-opera kami. Na-inform ba kami? Nagsabi ka ba? Humingi ka ba ng tulong? Kung wala yung yabang mo, kahit sa mga pamilya natin, sa mga cousins natin dyan magbibigay yan kahit konti. Tutulong yan kahit konti. Hindi. Mayabang ka lang talaga. Ang gusto mo, ikaw ang hero lagi. Dahil kay SP ka. Hindi na talaga kaya ng katawan Hindi na siya pwedeng operahan, alam natin yun. Pero ang ginawa mo, ikaw lang lahat gumastos. Oo, gumastos ka, pero hindi mo dapat pinagsasabi kung ilan ng gastos mo sa ospital. Pinagsasabi-sabi mo pa kung sinong tao Lagi ka naman ganyan Pag may ginastos ka sa Pilipinas, ganito na gastos ko, ganito na gastos. Di wag kang gumastos, wag kang magyabang para wala kang gastos. Ay sinabi na anak mo doon sa message. Ikaw po ang unang nag-abroad sa pamilya. Pero wala kayong nagawa, wala kayong naitulong. Kaya time nyo na po na tumulong. Huwag niyong talikuran ang responsibility ninyo kay mama lang. Sino ba tumatalikod sa responsibility dyan? Ha? Hindi nga lang namin kaya magbigay nung hinihingi yung 15,000 a month. Una-una sabihin ko sa inyo, hindi ako ang walang nagawa sa pamilya. Tandaan nyo yan. Papamukha ko sa inyo yan. Ako ang unang bumiyahe. Pero ako ang nagpagawa ng bahay. Nakalipat tayo sa bahay. Nagkaroon tayo ng sarili na binigay ko sa pangalan ni Kuya. Lumipat tayo dun. Dun na kayo nakapag-asawa. Dun ka tumira. Dun ka nagkaanak. Dun din nagkaanak. Dun din sila lahat. Tapos sabihin niyo, wala akong nagawa.
Bakit? Buwan-buwan nagpapadala ko ng pera. Alam mo yan, ikaw pa ang kumukuha sa promotion o kaya kumukuha sa bangko. Nagpapabank to bank ako. Pag may kailangan ko, gusto niyong pasalubong, papadala kayo ng sukat ng paa niyo. Hanggat kaya ko, hanggat may bibigay ko, binibigay ko dati. Noong last year ba ng college, sino nagpa-tuition sa'yo? Ako. Gusto mo mag-review kasi gusto mo mag-take ng exam ng board. Binigyan kita ng pampa-review. Pero ano, nag-review ka ba? Siguro nga, nag-review ka. Nag-take ka ng board. Siguro, bumagsak ka siguro. Kung nag-take ka man, wala kang license bumagsak ka. Tinanong ko ba yun? Hindi. Nagsalita ka ba? Hindi. Nung nagkasakit ka sa breast, nung nagkaroon ka ng bukol sa breast, sino nagpa-opera sa'yo? Ako. Ilan lang yan eh. Nung binenta ang bahay ni Kuya, may narinig ba kayo ng salita sa akin? May narinig ba kayo? May narinig ba si Kuya sa akin na isang salita? Wala. Dahil may asawa na ako, na andito na ako sa Japan. Bagkus ikaw pa ang nising kunduling ni isang bulok na pa ako, wala ka na iambag kung ano-anong sinabi mo sa pamilya nila na hindi man lamang ng aso. Tapos ngayon na yan, ginagawa mo na naman sila kututo. Natulungan ko rin si Jun sa pagbiyahe niya. Oo, mas marami ka na itulong. Pero nung una ako tumulong siya, nakailang biyahe na ako ang nagbigay sa kanya. Pero, isinumbat ko ba? Wala akong isinumbat sa mga nagawa ko sa pamilya natin. Tapos sasabihin niyo ako ang walang nagawa. Ni isang beses wala ka mang natanggap sa akin. Tapos ganun ginawa niyo sa akin. Pinagtabuyan niyo ako. Tapos sabihin niyo hindi niyo ako anak. Bakit? Sige, sasagutin ko yan. Kung yan ang gusto niyo. Hindi niyo ka-anak na dampot niyo lang ako. Alam ko naman na hindi totoo yun eh. Sabi niyo lang yun dahil na-impluwensyahan kayo. Pero sasagutin ko yan. Kung yan ang gusto niyong palabasin. Malas ko lang kasi kayo ang tumampot sa akin. Hindi naman pwedeng mamili ang anak. Lagi yung sinasabi, hindi mapapalitan ng pagmamahal ng magulang sa anak. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan kasi hindi nyo pinapakita. Nagbe-base lang kayo sa pera na tatanggap nyo. Dun yun pagmamahal nyo. Yun ang level ng pagmamahal nyo. Ikaw, Beng, nung iniwan ka ni Kuya, depressed ka. Gusto mo na ipakulong ng si Kuya. Pero anong ginawa ko? Wala. Nung iniwan ka, walang tumulong sa'yo. Walang nakipag-communicate sa'yo kahit sa isang pamilya sa amin. Si ate, wala. Bagkus ko ano pa sinabi. Ako lang ang hindi kita binitawan. Dahil mahal ko mga pamangking ko sa'yo. Depressed ka? Gusto mo na ipakulong si Kuya? Ginawa ko sa'yo. Para mabago man lang yung atmosphere mo, kinuha kita. Kinuha kita dito sa Japan.
Para mabago man lang, medyo maliwanagan ka, mawala ang kalungkutan mo. Kinuha kita dito 3 months. Pero anong ginawa mo? Sabihin mo na kinatulong kita dito? Naging taga-alaga ka lang ng princess ko? Ng doggy ko? Gumawa ka sa bahay, oo, aminado ko dyan. Tumulong ka sa akin sa pagtatabas ng damo sa paligid ng bahay. Oo. It doesn't mean na ginawa kitang katulong. Bakit hindi ka kontento doon sa perang binigay ko? Maliit lang yun. Hindi ko naman sinabi sa hindi pa sa sweldohan kita eh. Nagtrabaho ka ba? Hindi ah. Dahil bawal ka magtrabaho. Hindi kita pinagtrabaho. Sasabi mo kinatulong kita. Sayang lang ang effort ko sa'yo. Sayang lang yung pagod ko. Sayang lang pagmamalasakit ko sa inyo. Tama naman yung sabi ni Jun na pinipilit nyo si Jun i-brainwash. Pinipilit nyo si Jun na lumayo sa akin. Pinipilit nyo sirain ako sa kanya kung ano-ano sinasabi ninyo. Pero totoo naman yung sinabi niya. Kung sinasabi nyo nakafocus kayo sa pagluluksa kay kuya, ano sagot niya? Nakafocus din ako sa pag-aalaga sa kapatid, sa isang anak nyo na inaapi ninyo. Hindi mo naramdaman yun? Anak mo sinabihan ka ng gano'n. Pilit nyo ako sinisira. Pilit nyo inilalayo sa akin lahat sila. Dahil alam nyo ako ang lumalaban sa inyo. Dahil hindi nyo ako mamanipula. Ngayon, nung hindi nyo na ngayon mamanipula si Jun, anong ginawa nyo? Itinakwil nyo rin sila. Una nyo akong tinakwil. Pangalawa ngayon si Jun, tinakwil nyo. 2 anak nyo na ang nawawala sa inyo. Huwag nyo sabihin kami ang nagpabaya. Kayo ang nagtakwil sa amin. Ikaw, 2 anak na nawawala sa inyo. 3 na. Ikaw pa yung tinuring ko ng elder sister ko. Nung kinasal kayo ni Kuya, talent pa lang ako nun. Padala ako ng pera para maging medyo maayos yung kasal niyo. Para mabawasan yung gastos, pinadalang kita ng wedding dress mo. Hindi ako nanunumbat. Pinapaalala ko lang sa inyo lahat yan. Ilan lang yan sa mga nagawa ko. Ilan lang yan sa mga naalala ko. Dahil hindi ko ugali magtanim kung anong ginawa ko sa kapwa ko. Kinakalimutan ko yun. Dahil hindi ako nanunumbat. Nasabi ko lang to kasi masyado na eh. Kinimkim ko rin naman to eh. Pero ano sa ginawa mo ngayon? Ginawa mo kung taka sa burol ni Kuya. Pinagtabuyan mo ko. Buti nga nasilip